Blended learning pa rin ang sumalubong sa maraming estudyante nitong pasukan, lalo't solusyon ito ng DepEd sa kakulangan ng classroom. Pero ang ilang magulang sinisiyan sa pagkahuli ng pagkatuto ng kanilang anak. Karamihan nga hindi marunong magbasa. Busisiin natin ang problema sa special report na tinutukan ni Mark Salazar. Ha? Da? Na? Ang? Ba? Ko? Anong sinasabi ng binasa mo? Yung bag. Yung bag ay? Hinahanap po. Hinahanap pa yung bag? Apo. Nasa upuan lang. Ha? Nasa upuan lang. Nasa upuan lang yung bag. 12 anyos na si Jose at nasa grade 7 pero paisa-isang pantig lang ang kayang basahin. Mas lalong hindi niya kaya kung English. So, a, li. She loved to play outside. Ibig sabihin, itong batang ito, abay gustong-gusto raw nitong maglaro sa labas. Isa si Jose sa sinasabi ng World Bank na 9 sa bawat 10 mag-aaral sa Pilipinas na umabot ng edad 10 ang hindi marunong magbasa at umunawa. Sa reading level assessment kay Jose, pang grade 3 o level C6 lang ang kakayahan niya. Bakit ka nahihirapan magbasa? Nung simulang pandemic, di na po ako nakabasa. Sa panahon ng pandemya kung kailan halos tumigil ang mundo, natigil ang mga klase sa Pilipinas. Pero kahit nang unti-unting nagluwag ang ibang bansa, hindi agad nakapagbukas sa Pilipinas na may pinakamahabang school closure sa 122 countries na nag-lockdown. At kahit nang nagbalik ang klase, hindi pa face-to-face. May mga nag-online. Pero si Jose, tanging sa learning modules umasa. Sa totoo lang po, inamin ko naman, ma'am, hindi po sila ang sumasagot sa module. Kung hindi bilang magulang, kami po, dahil hindi pa nila nababasa, hindi pa nila naintindihan. Sinabi naman daw ito ng ina ni Jose sa guro nito. Pwede niyo po silang parang ibalik kung ano ang nararapat. Kaso hindi naman daw po pwedeng magbagsak ng estudyante sa ngayon. So, pinapasa nila kahit ganun. Pero bago pa magkapandemya, may backlog na talaga tayo sa pagkatuto. Isa lang sa bawat 5 estudyanteng Pilipino ang pumasa sa minimum proficiency level in reading and mathematical literacies, ayon sa Program for International Student Assessment. 2 years ang kanilang backlog. And then here comes the pandemic, another 2 to 3 years. So that means 5 years silang behind. I-adjust talaga ang curriculum. Nitong taon lang inanunsyo ng DepEd ang pagbabawas ng mga subject sa curriculum para matutukan ang functional literacy kabilang ang kakayahang maunawaan ng binabasa. Pero bukod dyan, binibigyan na rin ng kalayaan ng mga paaralang mag-adjust ng curriculum. Ilan pang rekomendasyon ang pagkakaroon ng barangay reading centers at access sana sa teknolohiya ng mga walang pambili nito. Middle class children, they can read fast, they can read more, they can learn more. Why? Because they have this access to gadgets. They have access to necessary supplementary reading materials. Pero paano mo naman uunahin yan? Kung mismong classroom pa lang, kulang na ng halos 160,000. Sa ngayon, ang tugon ng DepEd pareho sa mga solusyon nito noong pandemya. The institutionalization of the blended learning is our long-term solution for that. Since we are not assured that in the next few years we will be able to cover up all these backlogs in classrooms. Mga solusyong sinisi ng nanay ni Jose sa hindi nga nito pagkatuto kung wala sa classroom at dahilan din ng pagkahuli ng mga walang access sa teknolohiya. Para may dagdag na tututok sa pag-aaral ng mga bata, may ganitong ambag ang ilang volunteer sa Maricaban, Pasay. Ang objective po ng Kariton Classroom para po ibalik po yung mga nawalang pagmamahal ng mga kabataan sa pag-aaral.
Tumutulong sila dahil bukod sa kulang na pasilidad, may problema rin daw sa bilang at kalidad ng mga guro na dapat alalayan ng gobyerno. I don't believe it's on the teacher quality, though it's one of the reasons. I think it's the effort of the community. It's the parents, guardian participation. The continuity of reading practices of the children must continue at home. At kahit mismong mga guro naman, higit pa sa normal na klase ang ikinakasa. May mga nagturo sa tinatawag na National Learning Camp na parang extra tutorial sa mga hindi marunong magbasa at isa sa mga intervention ng DepEd. We started with grade 7 and 8. Next year, we will go to 8 and 9, 7, 8, and 9. But we will expand this further, help our learners cope with the losses in the pandemic, and provide interventions as well for better emphasis on the language and numeracy skills. Wala naman ang argumento na nakadepende sa sablay o tagumpay ng paaralan kung sasablay din o magtatagumpay ang pamayanan. At kung naniniwala tayo sa sinabi ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, dapat talagang mamuhunan sa edukasyon ng kabataan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.